Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang huling yugto sa araling ito. Rizal's philosophical, moral, and education ideas. The philosopher John Locke argued that at birth, the human mind is tabula rasa, or a blank slate. He adds that knowledge and ideas are developed through life experience. So, si Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay naging mabuting halimbawa ng pilosopiyang tabula rasa ni John Locke, na nagsasabing ang kalaman at mga ideya ng isang tao ay nabubuo mula sa mga karanasan sa buhay. Sa kabuuan, ang mga ideya at pananaw ni Rizal tungkol sa kalayaan, katarungan, pagkapantay-pantay, dignidad ng tao, edukasyon, at pagmamahal sa bayan ay resulta ng impluwensya ng mga taong nakakasama niya sa lipunan, sa kasaysayan, sa edukasyon, at mga lugar na kanyang nabisita. According to SICAT 2019, Rizal's work and ideas come from the influences of the philosophy of enlightenment. The political and social reforms that he espoused embodies general ideas of tolerance, more liberty, and the need of civil government. So, ayon kay SICAT, ang mga gawa at ideya ni Rizal ay may kinalaman sa mga prinsipyo ng enlightenment o panahon ng kaliwanagan, na may mga diwang tulad ng kalayaan, pagkapantay-pantay, at pangangailangan ng isang makatarungang pamahalaan. Dahil dito, ang kanyang mga philosophical at moral na ideya ay naging pundasyon ng nasyonalismo at pagkamakabayan ng mga Pilipino, pati na rin ng laban para sa kasarinlan ng bansa. Rizal is regarded as an idealist because of his well-founded belief in the ability of knowledge, reason, and freedom to change and develop the Philippine society and government. So, tinuring si Rizal na isang idealista dahil sa kanyang matibay na pininiwala sa kapangyarihan ng kaalaman, rason at kalayaan upang baguhin at paunlarin ang lipunang Pilipino. Para kay Rizal, edukasyon ang susi sa pagpapalaya ng mga Pilipino mula sa pang-aapi ng mga kolonyalista. Ayon sa kanya, hindi kailangan ng madugong revelasyon para makamit ang layuning ito, kundi ang pagpapalakas ng talino at kalaman ng mga tao. The idealism of Rizal is very much evident in his writings, which always promoted for equality, social justice, and reforms. Makikita ang idealismo ni Rizal sa kaniyang mga akda na laging nagtataguyod ng pagkapantay-pantay, katarungan sa lipunan, at mga reforma. Naniniwala siya na ang progreso at pag-unlad ay makakamtan lamang kung may edukasyon at kapangyarihan ang mamamayan. Naniniwala rin siya na ang tungkulin ng pamahalaan at ng mga mayayaman na tulungan ang mga nasa laylayan ng lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng edukasyon. Si Rizal mismo ay napakita ng kanyang idealismo sa kanyang personal na buhay. May prinsipyo, matatag ang paninindigan at handang isakripisyo ang sarili para sa karapatan at kalayaan ng kanyang mga kababayan. Rizal on Human Dignity and Human Rights. Bata pa lamang si Rizal ay nasaksihan na niya ang hindi makataong pagtrato ng kolonyalista sa mga Indio. Nakaranas ang mga Pilipino sa pagiging pangalawang klase ng mamamayan, sa pilitang paggawa, diskriminasyon sa lahi, limitadong akses sa edukasyon, at pang-aabuso mula sa simbahan. Ang mga kawalang katarungan ito ay nagmulat kay Rizal sa kahalagahan ng paggalang at dignidad at karapatan ng tao. Malalim ang malasakit ni Rizal sa mga kawalang katarungan na dinanas ng Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol, kaya't nananawagan siya ng isang mas makatarungan at pantay na lipunan. Naniniwala siya sa likas na dangal at halaga ng bawat tao at nagtaguyod siya para sa pangangalaga ng kanilang mga karapatan. Pinapahalagahan ni Jose Rizal ang dignidad at likas na halaga ng bawat tao. Naniniwala siya na ang lahat, anuman ang katayuan sa lipunan, kasarian o lahi, ay may karapatang tratuhin ng may respeto at mamuhay ng walang pang-aapi at diskriminasyon. Naniniwala din si Rizal na tungkulin ng pamahalaan na protektahan at isulong ang karapatang pantao ng bawat mamamayan at bigyan ng bawat isa ng pagkakataong maabot ang kanilang buong potensyal.
Magandang umaga sa lahat. Ako nga po pala si Jean Ubanas at ang aking parte ay ang Rizal on Freedom and Liberty. Si Jose Rizal ay ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay nagtaguyod ng kalayaan at libertad sa pamamagitan ng kanyang sulatin at gawa. Nag-advokasya siya para sa intelektual ng kalayaan, individual na karapatan at kalayaan mula sa kolonyal ng pamumuno ng Espanya, na humihikayat sa mga ideolohiya ng mga thinker ng kaliwanagan, si Karl Marx at ang mga relibusyong Amerikano at Pranses. Sa pamamagitan ng kanyang mga akda na panitikan tulad ng No Limitangere at El Filibusterismo, pinuno ni Rizal ang mag-aapi ng kolonyalismo at initanghal ang pagkakaisa at pagpapasiya sa sarili. Ang kanyang paglahok ng kilusang propaganda at katipunan ay nagpapatibay ng kanyang pagsisikap para sa kalayaan. Ang pamana ni Rizal ang naging dahilan ng Rebolusyong Pilipino na nagdulot ng kalayaan mula sa Espanya at nagbigay hugis sa mga demokrasiyang ideal ng bansa. Dito naman sa Rizal on the role and importance of education, Rizal poem entitled Purya Education or Recibe Lustre la Patria o Tanggapin o Bayan ang Liwanag ay isang tula na sinulat ni Jose Rizal sa edad na 15. Ito ay sumasagisag sa kanyang pangarap para sa pagkakaisa, pag-unlad ng kalayaan ng Pilipinas, na nagbibigay diin ng kahalagahan ng edukasyon sa pagpapalaya ng mga Pilipino. Nagtaguyod si Rizal sa bansang pagmamataas, pagkakaisa at kalayaan mula sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanya, na huminikayat sa mga ideolohiya ng Europa. Ang mga temang pagkakaisa, patriotismo at pambansang paggising ay sumasalamin sa umusbong na nasyonalismo ni Rizal, na nagpapakita ng kanyang hinaharap na papel